So yon, the fifth adjusting entry is prepaid. Ulit, ano pag sinabing prepaid? Prepaid, nabayaran na, nabili mo na. Anong typical or particular parati na ginagamit na prepaid? Supplies. Binili mo na yung supplies, sa'yo na yon. Prepaid na yon. Tama. Supplies. Kasi binili mo na. May tanong po, nagamit na ba yung supplies? Hindi pa. So siya ay prepaid. Okay? Okay. Ganito lang yan. Tuturuan ko kayo ng close open. Tapos yung close open na yon, ayun na yung susi nyo para sa prepaid pati sa deferrals. Okay. Ikaw bilang owner, bibili ka ng supplies, bibili ka ng insurance o kung ano mang asset na nauubos. Okay? Insurance, supplies, at kung ano man. Rent, pwede rent. Kasi prepaid yun. Tama? Hindi naman magre-renta tapos first day mo pala, binirenta ka na agad. Hindi. Minsan, nagbabayad sila ng advance. Kaya prepaid yun. Okay. Ngayon, ikaw, gamitin na lang natin rent. Sige, rent ha. Prepaid. Ano yung journal entry pag bumili ka ng rent? Or nag-ano ka ng rent? Debit, prepaid, rent. Then credit, cash, or accounts receivable. Tama? Okay pala. Bago ako magtuloy, tandaan nyo na sobrang dali ng adjusting entry sa prepaid pati unearned. Pero dapat alam nyo yung original entry. Ako, pag nagsisolve ako, hindi ko agad sinasulat yung adjusting entry. Ginagawa ko, sinusulat ko muna yung original entry. Tinitignan ko sa past o tinitignan ko sa utak ko, ano kaya yung original entry niya? Ba't siya magkakaganon? And for the sake, ang prepaids at unearned, kailangan alam mo yung trial balance. Kailangan nakikita mo yung trial balance. Kasi ang prepaid, may dalawang method. So, ito na yung method na yun. Ikaw, bilang owner, pwede mong i-recognize yung nabili mo as asset. Tama. Asset. Tama. Kasi hindi mo pa nga nagagamit. Diba? Pero, pwede mo din siya i-recognize as expense. Paano po yun, sir? Expense. Siyempre, sabi ko nga sa asset, re-recognize mo siya as asset. Pero at end of the period, asset pa rin ba siya? Buo pa rin ba yung asset mo? Hindi na. Malamang at sa malamang, bawas na yun. Pero sa expense naman, i-recognize mo siya as nagastos mo na. Pero totoo, nagastos mo na ba talaga? Hindi pa. May ibang portion doon na hindi pa naubos. So may method. So kaya siya tinatawag na prepaid asset or prepaid expense. No? Prepaid asset or expense. Yung first method doon, okay, ano yung method? Yung original entry muna, original entry is ganito. Bumili tayo ng prepaid rent, no? So anong entry pag prepaid rent? Debit, prepaid, rent. Sabihin na natin 6,000, 1,000 per month. Okay? Then anong i-debit? Ay credit, cash, or accounts payable. Magkano? 60 din. Tama. Okay, 60 din. Okay, 60 din. Paano po yun? Itong method na to, pag ni-recognize mo yung binili mo as asset, ang tawag dito is asset method. Okay? Asset method. Ano? So, tingin sa akin. Nag-recognize ka kasi in-entry mo sa journal entry mo is debit, prepaid rent, 6,000, then credit, cash, or accounts payable, 6,000. Sir, paano mo malalaman na yung original entry ay ganun? Tumingin ka sa trial balance. Kapag may nakalagay doon na prepaid rent, matik, ang recognition niya doon is asset method. Pero pag merong prepaid rent expense,
dun sa trial balance, matic na expense method yun. Paano siya malalaman? Ito yung entry. Okay? So, asset method. Paano po yun? Pag asset method, sa close open, ganito yan. So, asset, tama. Asset. Naka-close yung kamay mo. Asset. Ito, asset to. Close nyo yung kamay nyo. Asset. So, anong i-record mo? Yung open o yung use portion. Tama. Use portion. So, ano method? Asset. Ano yung i-record mo sa adjusting entry? Yung use. O, wala na. Kaya ganun. Okay? Asset method, naka-close kasi asset to. Ano yung i-record sa adjusting entry? Yung wala na. So, open mo. Okay? So, lagay mo dan. I-record mo is asset. Tapos, ano i-record mo? Yung expense or yung naubos. Or the use portion. Okay, tama. Use portion. Pagpalagay natin na tayo April 1, tayo ay sabihin natin nasa October na tayo. October 1 natin binili yung rent. Ay yung prepaid rent. Tapos December na. Diba? Okay. Mula October 1 hanggang December 31, ilang months yung lumipas? October 1 to December 31, ilang months yung lumipas? Tatlo. Tama? October 1 eh. Okay. Para mas mas hindi malito, gawin na lang natin siyang September. Yan, sorry. September 1. Ilang months from September to December? 4. So, this is 4 months. No? 4 months. 4 months for magkano? 4,000. Okay? So, meaning, ito yung nagamit na. So, sige, ulit tayo. Balik tayo dito sa method natin. Nag-recognize ka ng asset. Anong ilalagay mo? The unused, the use portion. So, ang record mo lang dan, magre-record ka ng use nga, di ba? So, re-record ka ng rent, expense, tapos, ito, ibababa mo lang dito. Prepaid rent. Magkano po ang i-record? 4,000 kasi yun yung use portion. Eh paano kung, sabihin na natin, paano kung ang use portion niya is, sabihin na natin ang natira, 2,000. Magkano yung re-record mo? 2,000 yung natira nyo na rin. Magkano yung re-record mo? 4K. Okay? Ganun. Okay. Ayun ay asset method. Okay? Ibahin naman natin. Ibahin natin. Paano? Okay, gets nyo na to? Asset, asset, expense. Okay? Gets na. Okay. Asset, expense. Ayun yung adjusting entry. Balik na rin natin ngayon. Paano kung sa una pa lang nag-recognize ka ng expense, pero wala ka pa namang expense? So, anong entry kapag nag-recognize agad ng expense? Rent, expense, 6,000, tapos, ano nalagay dito? Dahil bumili ka, cash or accounts payable. Magkano? 6,000. Okay? Anong method to? Expense. No? Ang method na to is expense method. Method. Basically, you are recording an expense. Okay, expense. Tama? Expense. Ano i-adjusting entry mo? Asset. Or the unused portion. So, paano yun? Sa close open, siya ay naka-open. So, wala na. Ano i-adjusting entry mo? Yung close or yung unused portion. So, paano yun? Anong adjusting entry nun? Magre-recognize ka na ngayon ng asset. Edi, prepaid. Prepaid. Prepaid rent. Tapos, anong baba? Rent, expense.
Okay? Anong adjusting entry? Anong amount? Sabi dito, ang nagamit natin is 4 months, 4,000. Ano bang nire-record? The unused portion. Magkano? 2,000. And there you have it. The adjusting entry under expense method. Okay, ganun lang siya kadali. Okay na. Expense method, recognition expense, ano ang i-adjusting entry? Yung asset or the unused portion. That's na. Okay na, wala nang ano? And that's it. Ayun na yun. Okay na? Okay na kayo? Sino kaya na, Sim? Balik ka na. Mamaya. After 6. Okay. Number 6, adjusting entry. Number 6, adjusting entry, the unearned revenue. Revenue. Or ito ay tinatawag ding deferrals. Or deferred revenue. Okay? Okay na ba? So, sa deferred revenue or unearned revenue, lumalabas dito na binigyan ka ng pera or nakatanggap ka ng pera, nakatanggap ka ng maleta, pero yung service hindi pa na i-incurred. Ay, sorry, hindi mo pa na-provide. No? No? So, paano yun? Katulad kanina sa prepaid, either i-recognize mo na siya as asset or i-recognize mo na as expense. Under unearned naman revenue or deferred revenue, pwede mo siya i-record muna as liability or utang mo na agad. Or pwede mo naman siya i-record na income mo na agad. So, paano yun? Hanapin natin yung original entry niya. Ano ba mangyayari pag binigyan ka ng pera? Binigyan kita ng pera para sa service. Anong entry? Depende kung anong treatment na gagawin. Binigyan kita ng pera. Tapos bibigyan mo ako ng service. Anong entry? Debit. Cash. Then credit. Pero yung Unearned. credit mo, di ba, magiging depende kung i-treat mo na siya kagad kung liability or income. Yes, ito yung una muna, liability method. I-treat mo na agad siya as utang. Utang mo or obligation mo dun sa tao. So, unearned na agad. Unearned service income. Okay? Magkano? Sabihin na natin is 10,000. Okay. Okay. Cash, tapos unearned service income. Okay? Cash, tapos unearned service income. Ito ay liability method. Liability method. Okay. Paano po yun, liability method? Nag-recognize ka ng utang. Nag-recognize ka ng utang. Sa adjusting entry, anong i-record mo? Kita. Okay. Paano sa close open yun? Nag-recognize ka ng utang. Anong adjusting entry? I-record mo yung kita. So, ano i-recognize yung kita or the earned portion? Okay? Earned portion. Okay ulit ha. Dahil liability method, nag-recognize ka ng utang. Ano i-recognize mo? Kita. Ayun yung adjusting entry. Or the earned portion. Sabihin na natin na sa adjusting entry or sa AGE, ang unearned mo na lang yung earned 6,000 or yung earned 6,000 at the end of the period. Anong adjusting entry po nan? Okay? Siyempre, dahil magre-recognize ka ng income, debit, service, income, debit unearned
service income kasi tataas na siya. Okay? Tataas na siya kasi mababawasan. So, debit, unearned, service income, magkano? Magkano? Earned mo portion, magkano? 6,000. Okay? Then, magre-recognize ka ngayon ng kita mo dahil adjusting entry. Ano? Service income. Magkano? 6,000. And there you have it. The adjusting entry or deferred revenue under liability method. Okay? Liability method, open, adjusting entry, kita or close. Okay na? Bilang naman. So, sabi ko nga, paulit-ulit, kapag mag-adjust ng entry, tignan nyo muna yung trial balance. Pag nakita nyo yung trial balance, gumawa kayo ng original entry. Tapos tsaka nyo siya i-adjust para nakikita nyo kung anong adjustment niya. No? Para mag-visualize nyo. Okay na. So, sabi ko nga, pwede mo siya i-recognize na utang. Pero, at the other side, pwede mo siya i-recognize na kita agad. Okay? Ako, bilang owner, binigyan ako ng pera, nirecognize ko agad siya as kita. Anong entry nun? Cash. Tapos, nag-recognize ka agad ng service income. Okay? Sabihin na natin 10K ulit. Okay? Okay, this is income method. No? So, you recognize kita. Ano adjusting entry mo? Utang. Babalik na rin. So, paano yun? Nag-recognize ka ng kita, close. Magre-recognize ka ngayon ng utang. O yung hindi mo pa na-earn na portion. The unearned portion. So, paano yung adjusting entry nun? Sa end of the period, nag-earn ka ng 6,000. Anong adjusting entry? Debit. Maglalabas ka na ngayon ng tataas mo lang yung service income mo. Debit, service income. Service income. Magkano? Magkano? 4. Kasi ayun yung hindi mo pa kinikita. So, 4,000. Okay? Magkano yung credit mo? Doon ka na ngayon magre-recognize ng ulit utang. Unearned. Unearned service income 4,000. And there you have it. The adjusting entry for unearned or deferred. Okay? And then, nag-recognize ka ng kita. Tapos, magre-recognize ka ngayon sa adjusting entry ng utang. O hindi mo pa na unearned. So yun, close open, close open, close open lang. So ang process, pag nakakita ng adjusting entry, identify mo anong klase ng adjusting entry yun. Tingin ka sa trial balance. Tapos, gawa ka ng original entry. Most effective, gawa ka ng original entry. Tapos, tsaka mo siya i-adjust. So yun, that's it for unearned or deferred revenue.